ang niluluto. Pero puro yata mantika at taba ang laman ng mga iyan. Ay nay, syempre, kailangan masarap. Sabi nga nila, kapag masarap, masaya. Oo, Nena. Pero paano kung anak mo ay hindi makahinga dahil sa sobrang taba? Huwag puro sarap. Dapat may masustansya din. Lola, masarap naman po yung pagkain ni Mama. 'Di ba basta't maraming kanin, solved na kami ni Julius. Saktong-sakto, tingnan mo. May baon pa ako. Tara, kainan na. Anak, hindi ba kayo nasasawa sa ganyang pagkain? Alam niyo bang pwede kayong magkasakit niyan? Lola, isa lang naman po ang buhay. Enjoy lang. Masarap kayo itong chichirya. Ito mga bata, ito ang pinggang Pinoy. Iyan ang tamang balanse ng sustansya na kailangan niyo araw-araw. Lola, bakit parang boring naman po ito? Wala bang konting mantika or extra rice? Anak, kaya nga may balanse eh. Dapat may tamang dami ng bawat pagkain para malusog. Pero Lola, hindi ba napapanis agad itong gulay? Itong chichirya kahit ilang linggo, okay pa. Nga, maraming preservatives ang chichirya. Sa bandang huli, katawan niyo ang magsasuffer. Parang tama nga si Lola. Masarap din itong prutas. At least hindi nakaka-guilty. Uy, masarap din pala itong gulay. Akala ko lasang damo. Kita nyo, masarap na, masustansya pa. Kaya kung gusto nyo maging malusog, malakas, sundin nyo ang pinggang Pinoy. Sige nay, mula ngayon, tatalikuran ko na ang mga matataba kong luto. Mula ngayon, pinggang Pinoy na ang ulam natin. Huwag mo namang itapon, Nena. Basta't balanseng pagkain, pwede pa rin masaya sa lamesa. Alam mo, Julius, masaya rin pala ang pagkain ng tama. Mas masarap maglaro kapag malusog ka. Oo nga Tara, hindi lang pala masarap ang pinggang Pinoy, nakakatulong pa sa ating katawan. Tandaan nyo mga bata, ang malusog na pagkain ay nagbibigay masiglang kinabukasan. Kaya lagi nyong tandaan, pinggang Pinoy para sa buong pamilya. Ang sarap pala ng gulay, no? Oo nga,